15 medieval traditions na hindi sa atin itinuturo sa eskwelahan. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Ang medieval traditions ay tumutukoy sa mga kaugalian ng mga tao noong panahon ng medieval period. Ang ilan sa mga ito ay kadalasang hindi na ituturo sa mga paaralan. Noong panahong iyon ay mayroong iba't ibang tradisyon na isinasagawa na tiyak akong ngayon nyo palang malalaman. Kaya simulan na natin. Number 1, trial by ordeal. Ang trial by ordeal ay isang sinaunang pamamaraan ng paghatol, kung saan ang isang tao ay sinusubok upang malaman kung siya ay totoong nagkasala o hindi. Ang paniniwalang ito ay may kaugnayan sa mga may matataas na kapangyarihan tulad ng Diyos o Diyosa. Samantala, mayroong iba't ibang uri ng mga ordeal at ang mga ito ay nagkakaiba-iba depende sa kultura at panahon. Isa sa mga pinakakilalang uri ng ordeal ay ang pagsubok sa pamamagitan ng paggamit ng apoy. Halimbawa, sa medieval Europe, maaaring pilitin ang isang tao na lumakad sa gitna ng nagbabagang mga bato o hawakan ang isang mainit na bakal. Kung ang mga sugat na nakuha ng isang tao mula rito ay mabilis na gumaling at walang anumang infection, ito ay itinuturing bilang patunay na ang isang tao ay hindi nagkasala. Dagdag pa rito, ang isa pang karaniwang uri ng ordeal ay ang pagsubok sa pamamagitan ng tubig. Sa England ay isinasagawa ang tinatawag na ordeal by water. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mga babaeng inaakusahan ng witchcraft. Sa pagsasagawa nito ay itinatali ang mga daliri ng babae sa kanyang mga paa at saka siya itinatapon sa tubig. Kung lumubog siya, ituturing siyang hindi nagkasala. Ngunit kung siya naman ay lumutang, itinuturing naman siyang nagkasala dahil pinaniniwalaan na kapag lumutang raw, ang isang tao ay nangangahulugan ito na tinanggihan siya ng tubig na kung saan ito ay isang elemento na naglilinis sa isang tao. Samantala, sa ilang mga kaso, ginagamit din ang mga hayop para sa trial by ordeal. Sa ilang mga tribo ay pinapainom nila ang akusado ng isang laso ng hayop at kung siya ay mabuhay, ay ituturing siyang inosente. Number 2, hawking parties. Ang mga hawking parties o kilala rin bilang mga hunting parties ay gumagamit ng mga trained birds of prey. Ito ay isang sinaunang tradisyon na nagsimula sa iba't ibang kultura sa buong mundo, lalong higit sa medieval Europe, Middle East, at sa mga Mongolian steppes. Ang pamumuhay ng mga hawking parties ay nakabatay sa tinatawag na falconry. Sa Europe, ang falconry ay naging popular noong Middle Ages at itinuturing na sport of kings. Ang mga mayayaman ay madalas na nag-o-organize ng mga hawking parties bilang social events kung saan ang mga aristocrats ay nagkakasama-sama upang mangaso gamit ang kanilang mga trained falcons o hawks. Halimbawa, ang mga hari at mga prinsipe ay madalas na gumamit ng mga peregrine falcons, habang ang mga lower nobility naman or mga mababang uri ng aristocrats ay gumagamit ng mga ghost hawk. Sa kabila nito, sa Middle East naman, ang mga Bedouins ay kilala dahil sa kanilang kasanayan sa paggamit ng mga falcons na ginagamit nila upang manghuli ng mga hares at ibon sa disyerto. Dagdag pa rito, sa Mongolia, ang falconry ay may kakaibang twist kung saan ginagamit nila ang mga golden eagles para sa pangangaso. Ang mga ito ay sanay na sa panghuhuli ng mga malalaking prey tulad ng foxes at mink. Number 3, aliconers. Ang aliconers ay tumutukoy sa isang hindi pangkaraniwang posisyon na umiral noong panahon ng medieval at post-medieval period sa England, particular na noong 14th hanggang 17th century. Sa kabila nito, ang trabaho naman ng isang ale conner ay tiyakin ang kalidad at kung tama ba ang presyo ng ale. Ang ale ay isang bantog na inumin sa panahong iyon. Ang ale conners ay kadalasang itinatalaga ng local government. Ang mga ito ang nagsisilbing tagapagpatupad ng mga batas na may kaugnayan sa paggawa at pagbebenta ng ale. Isa sa mga natatanging pamamaraan na ginamit ng ale conners para malaman ang quality ng ale ay sa pamamagitan ng bench test. Sa paraang ito ay umuupo ang ale conner sa isang wooden chair na kung saan ay pinapahiran ito ng ale. Pagkalipas ng ilang oras, kapag nakatayo siya ng hindi man lang dumikit sa upuan ay itinuturing ang ale na mayroong sapat na asukal at ito ay hindi sobrang malagkit.
Ang pamamaraang ito ay hindi lamang ginagawa upang masiguro ang quality ng inumin, kundi ito rin ay nagpapahiwatig ng wastong fermentation at ito ay hindi sobrang matamis. Bilang karagdagan, ang Ale Connors ay mayroon ding kapangyarihan na mag-inspection sa mga brewery at tavern kung saan ginagawa at ibinebenta ang ale. Maaari silang magbigay ng mga multa sa mga manggagawa at nagbebenta na lumalabag sa mga local policies tungkol sa paggawa ng ale, tulad ng paggamit ng hindi tamang ingredients o pagbebenta ng substandard na ale. Ang kanilang tungkulin ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng mga taong umiinom nito. Number 4. Church Ales. Ang church ales ay tumutukoy sa isang tradisyonal na British event na umiral noong Middle Ages hanggang 17th century. Ang pangunahing layunin ng mga church ales ay upang makalikom ng pondo para sa simbahan at para sa iba't ibang community projects. Karaniwan itong ginagawa sa loob o maaaring malapit sa mga simbahan at kadalasan din silang nagbebenta ng ale. Ang mga church ales ay kadalasang ino-organize ng mga church wardens o mga namamahala sa simbahan at maaari itong suportahan ng buong pamayanan. Ang mga perang nalilikom mula sa pagbebenta ng ale at iba pang pagkain ay ginagamit para sa pag-aayos ng simbahan at pagtulong sa mga nangangailangan. Samantala, ang gawaing ito ay hindi lamang tungkol sa pangangalap ng pondo bagkus, ito rin ay nagsilbi bilang isang mahalagang social gathering sa isang pamayanan. Dito ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar na magkita-kita, makisalamuha at magsaya ng magkakasama. Kabilang din sa mga gawain ang pagkakaroon ng sayawan, kantahan at iba't ibang mga palaro. Sa paglipas ng panahon, ang tradisyon ng church ales ay nagsimulang humina at tuluyan nang nawala dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. At isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbabago ng pananaw ng isang simbahan. Number 5. Boy Bishops. Ang Boy Bishops o kilala rin bilang Feast of the Holy Innocents o Festival of Boy Bishops ay isang hindi pangkaraniwang gawain na lumaganap sa Europe noong Middle Ages. Ang pagdiriwang na ito ay karaniwang ginaganap tuwing December 8, kasabay ng paggunita sa mga inosenteng bata na pinatay sa Bethlehem noong panahon ni Haring Herodes, ayon sa sinasabi ng Biblia. Tuwing panahon ng kapistahan ay pumipili sila ng isang batang lalaki o kaya ay isang choir boy o isang altar server upang gumanap bilang isang obispo. Ang batang ito natatawaging Boy Bishop at siya ay magbibihis na parang isang tunay na obispo habang suot-suot niya ang isang miter at may hawak siyang isang pastoral staff. Dahil dito ay magkakaroon siya ng kapangyarihan na pamahalaan ang simbahan at magbigay ng mga homily sa mga tao. Gayon din, ang gawaing ito ay naglalayong turuan ng mga kabataan tungkol sa responsibilidad at kung paano mamuno sa isang pamayanan. Ito rin ay nagsisilbing paalala sa mga matatanda na ang pagiging leader sa simbahan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa paglilingkod. Marami ang tumutol at nagbawal sa pagsasagawa ng ganitong gawain. Katulad na lamang ni Henry VIII at ni Elizabeth I, sa kasalukuyang panahon, ang tradisyon ng Boy Bishops ay kadalasang ipinagdiriwang bilang isang paraan ng pag-aaral ng kasaysayan na may kaugnayan sa relihiyon. Number 6. Rushing. Ang rushing ay tumutukoy sa isang medieval tradition na karaniwang isinasagawa sa mga university at mga monastic institutions. Sa pagsasagawa ng ganitong gawain ay naglalagay sila ng mga sariwang tambo o straw sa sahig ng mga hall at mga silid upang magbigay ng insulation, mapabuti at magkaroon ng kaginhawaan, at upang pagandahin ang kapaligiran. Ang gawaing ito ay kadalasang ginagawa sa mga events tulad ng mga pagdiriwang. Noong panahon ng medieval period, ang mga buildings at mga educational institutions, kasama din ang mga religious places ay kadalasang nilalagyan ng mga bato at lupa ang kanilang mga sahig. Ang mga tambo ay sumisimbolo sa kalinisan. Samantala, ang mga ito ay madalas ding pinapalitan, lalo na sa tuwing nagsasagawa sila ng paglilinis na kilala bilang isang seremonya ng rush bearing. Gayunpaman, sa mga academic settings, ang gawaing ito ay bahagi ng mga traditional ceremonies. Halimbawa,
Sa tuwing magkakaroon ng mga event sa mga universities tulad ng biglaang pagdalaw ng mga bisita, ang mga sariwang tambo ay inilalatag nila upang magpahiwatig ng kanilang respeto at karangalan. Gayon din, ang paglalagay ng mga bagong tambo ay sumimbolo rin sa isang panibagong kabanata o paglilinis ng kapaligiran. Number 7. Tournaments. Ang tournaments noong medieval period ay tumutukoy sa mga palaro at paligsahan na ginaganap upang magbigay ng kasiyahan sa mga manonood at upang makapagsanay din ang mga knights. Nagsimula ito noong 12th century at nagpatuloy hanggang 16th century. Ang mga tournament ay karaniwang isinasagawa bilang bahagi ng mga festival, magagarang kasalan, coronation at iba pang mga mahahalagang okasyon. Samantala, isa sa pinakatanyag na uri ng tournament ay ang joust na kung saan ay itinutulak ng dalawang knights na nakasuot ng armor ang isa't isa mula sa kanilang mga kabayo gamit ang mga sibat. Ang joust ay madalas na ginaganap sa isang closed area na tinatawag na lists. Bukod sa jousting, mayroon ding tinatawag na melee. Ito ay tumutukoy sa isang labanan kung saan ay maraming mga knights ang lumalaban ng sabay-sabay. Ito ay mas magulo at mapanganib kumpara sa joust. Ang layunin nito ay manatiling makasakay sa kabayo o kaya ay magtamo ng pinakamaraming points sa pamamagitan ng pagtama sa mga kalaban. Ang mga kabalyero ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban pagdating sa mga tournament, kundi pati na rin ng kanilang karangalan at kabayanihan. Ang mga tournament ay mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan pagdating sa ekonomiya at kultura ng isang lugar noong panahon ng medieval period. Ito ay isang paraan ng mga kabalyero na makakuha ng kayamanan at kasikatan. Samantala, ang mga vendors ay kumikita rin sa pamamagitan ng pagtitinda ng pagkain, inumin at mga souvenir sa mga taong nanonood nito. Number 8. Babylonian Marriage Market. Ang Babylonian Marriage Market ay tumutukoy naman sa isang sinaunang tradisyon na inilarawan ni Herodotus sa kanyang libro na kilala bilang Histories. Ayon kay Herodotus, ang hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pagkakaroon ng asawa sa Babylon ay nagaganap kapag ang mga dalagang babae ay ipinapakasal. Sa gawaing ito, ang mga dalaga ay dinadala ng kanilang mga magulang sa isang lugar kung saan sila ay pinagmamasdan ng mga binatang nagnanais silang mapangasawa. Ang pangunahing layunin nito ay upang magkaroon ng asawa ang lahat ng mga dalaga. Ang proseso nito ay nagsisimula sa pamamagitan ng bid at ang mga interesadong binata ay naghahandog ng dowry o dote sa mga magulang ng babae. Ang dowry ay karaniwang binubuo ng pera o iba pang kayamanan. Kapag ang isang dalaga ay may mataas na bid, ang perang ito ay ginagamit para tulungan ang mga magulang ng mga dalagang hindi gaanong maganda upang makakuha din sila ng kanilang mapapangasawa. Sa ganitong paraan, ay nakasisiguro sila na ang bawat dalaga sa Babylon ay mayroong pagkakataong na makapag-asawa kahit magkakaiba man sila ng ganda. Gayunpaman, ang tradisyong ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa isang babae, anumang ang kanyang anyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ilan sa mga impormasyong ito ay maaaring haka-haka lamang o bunga ng exaggeration ni Herodotus. Number 9. Feast of Fools. Ang Feast of Fools ay isa ding medieval European festival na ipinagdiriwang tuwing Pasko at Bagong Taon, partikular sa bisperas ng Epiphany. Gayon din, ang pagdiriwang na ito ay nagmula pa sa mga sinaunang tradisyon ng Roman Saturnalia na kung saan ang mga alipin at ang kanilang mga Panginoon ay nagpapalit ng tungkulin. Kaugnay nito, ang mga nasa mababang ranggo ng clerk ay kadalasang gumaganap bilang obispo ng mga mangmang na kung saan sila ay nagpapanggap bilang mataas na pinuno ng simbahan at ginagawa nila ito sa loob ng isang araw. Gayon din, ang mga seremonya at liturgy ng simbahan ay kanilang ginagaya sa paraang burlesque na kung saan ay ginagamit nila ang mga musika at sila din ay karaniwang nagsusuot ng formal attire upang maghanda sa isang araw ng pagdiriwang at kasiyahan. Samantala, ang ganitong uri ng pagdiriwang ay nagbibigay naman ng pagkakataon sa mga tao, lalong higit sa mga clerks at mga seminarista na magpahayag ng kanilang mga saloobin, damdamin at pananaw sa simbahan at sa lipunan.
Gayunpaman sa paglipas ng panahon, ang ilang mga aspeto ng pagdiriwang na ito ay naging mas marahas at hindi na makontrol, na kung saan ito din ay nakatanggap ng kaliwat ng mga reklamo at criticisms mula sa mga matataas na pinuno ng simbahan. Ngunit dahil na rin sa mga kontrobersyang ito na nakakaapekto na rin sa relihiyon, ay unti-unting ipinagbawal ang pagdiriwang ng ganitong uri ng kapiyastahan. Ginawa ito ng simbahang Katoliko upang magpatupad ng disiplina at pagkakaisa sa buong simbahan. Number 10. Girdle Book. Ang Girdle Book ay isang uri ng aklat na naging kilala sa Europe noong huling bahagi ng Middle Ages mula 14th hanggang 16th century. Gayon din, ang libro na ito ay portable at madaling dalhin dahil ikinakabit lamang ito sa girdle o sa sinturon ng isang tao. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga pari, monk, at ng iba pang mga religious people upang madali nilang ma-access ang kanilang mga panalangin, aklat na naglalaman ng sermon, at pati na rin ang Holy Scriptures. Bukod pa dito, ang mga girdle books ay karaniwang gawa sa matitibay na materyales. Ang front at back nito ay yari sa leather at mayroon din itong nakakabit na makapal na tali. Ang cover ng aklat ay karaniwan ding napapalamutian ng mga metal at iba pang mahahalagang uri ng bato. Gayon din naman, ang mga pages ng aklat ay karaniwang gawa sa vellum. Ito ay isang uri ng manipis at matibay na papel na gawa naman sa balat ng baka o tupa. Ngunit sa kabila nito, ang mga girdle books ay itinuturing din bilang simbolo ng devotion at katayuan sa lipunan. Gayunpaman, dahil sa makabagong teknolohiya, ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng libro ay unti-unti nang nawala at mas pinili ng mga tao ang mas makabagong paraan ng paglilimbag nito. Sa kasalukuyan ay mayroon pa ring mga natitirang halimbawa ng girdle books, ngunit bibihira na lamang at ang mga ito din ay itinuturing na mahahalagang artifact sa kasaysayan ng paggawa at paglimbag ng mga libro. Number 11. Sumptuary Laws. Ang sumptuary laws ay isang uri ng batas na ginawa upang kontrolin ang labis na paggastos at labis na karangyaan sa pamumuhay ng mga mamamayan sa iba't ibang panahon at kultura. Ito din ay ginamit upang palakasin ang mga social at political structure sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga tao ng pagkakaroon ng anumang uri ng mamahaling damit at alahas. Gayon din sa panahon ng Ancient Rome, ang mga batas na ito ay mahigpit na ipinapatupad at ito din ang naguutos kung sino lamang ang maaaring magsuot ng toga praetexta na may purpura border na simbolo naman ng mataas na ranggo. Gayon din sa medieval at Renaissance Europe, ang mga sumptuary law ay karaniwan ding sinusunod ng mga tao. Kaugnay nito, sa England noong 14th at 15th century, ang mga sumptuary laws na ito ang siyang nagtatakda sa kung anong uri ng tela at gaano karaming alahas ang maaaring isuot ng mga tao depende sa kanilang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng sumptuary laws ay upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan, lalong higit ang pagkakapantay-pantay ng mga tao sa isang kultura. Bukod pa dito, ang mga sumptuary laws ay sumasalamin din sa mga moral at ethical na pananaw ng isang lipunan na kung saan ang pagtitipid at modesty ay itinuturing na mga virtue, samantalang ang labis na pagpapakita ng karangyaan ay itinuturing naman na walang dangal at hindi kaaya-aya sa lipunan. Number 12. Leaping the Bonfire. Ang Leaping the Bonfire ay isang tradisyonal na seremonya na isinasagawa ng iba't ibang kultura sa buong mundo na kung saan ang mga bawat individual ay tumatalon sa ibabaw ng isang maliit na bonfire. Ang tradisyon na ito ay karaniwang ginagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng mga special occasions katulad na lamang ng pagtatapos ng taglamig, pagsalubong sa bagong taon, at bilang isang ritual para sa paglilinis ng kasalanan at pagbibigay ng proteksyon. Gayon din naman sa maraming Slavic na bansa, ang pagtalon sa bonfire ay itinuturing bilang sentro ng pagdiriwang ng Ivan Kupala Day. Ang Ivan Kupala Day ay isang traditional pagan holiday na kung saan ay ipinagdiriwang nila ang summer solstice. Kaugnay nito, ang mga participants ay tumatalon sa apoy bilang simbolo ng paglilinis, pagpapabuti ng kalusugan, at pagkakaroon ng kasaganaan sa buhay.
Samantala sa Persian culture, ang Chaharshan Besuri ay isang prelude sa Persian New Year na kung saan ang mga tao ay tumatalon din sa apoy habang binibigkas ang katagang Zardiyeman Azto Sorkiyeto Azman na nangangahulugang kunin mo ang aking karamdaman at bigyan mo ako ng iyong kalakasan. Kung kaya't ang seremonyang ito ay sumisimbolo din sa pagbabago, paglilinis ng kaluluwa at pagtanggap ng mga bagong simula. Gayunpaman, ang ritual na ito ay may iba't ibang pagpapakahulugan depende sa kultura ng isang bansa. Gayon din, ito ay isang pagdiriwang na sumisimbolo sa pag-asa na magkaroon ng magandang kapalaran, kalusugan at kasaganahan sa hinaharap. Number 13, Love Trials. Ang love trials ay kilala rin bilang isa sa mga natatanging tradisyon ng mga korte sa Southern France tulad ng Aquitaine at Provence noong medieval period. Ang mga paglilitis na ito ay karaniwang isinasagawa ng mga babaeng aristocrats na kadalasan ay mga reyna o mga royal women upang solusyonan ang mga issue at alitan sa pagitan ng mga magkasintahan o mag-asawa sa pamamagitan ng amor cortese. Gayon din ang mga kaso na nililitis ay karaniwang may kinalaman sa pagtataksil, pag-iibigan, at iba pang aspekto na may kaugnayan sa romantic relationships. Kaugnay pa nito, ang magkabilang panig ng magkasintahan ay nagpapahayag ng kanilang mga damdamin at depensa sa harap ng korte. Dahil dito, ang mga hukom na karaniwang binubuo ng mga kababaihan ay nagbibigay ng kanilang hatol sa pamamagitan ng pagtimbang ng tama at mali. Maliban pa dito ay isinasaalang-alang din nila ang paghatol batay sa katapatan, paggalang at pagsasaalang-alang sa damdamin ng dalawang magkasintahan. Gayunpaman, ang tradisyon ng love trials ay sumasalamin sa complicated na pag-ibig, kapangyarihan at maging sa kultura ng Europe sa panahon ng medieval. Sa kabila nito, ang mga paglilitis na isinasagawa ay nagbibigay daan din upang magkaroon ng boses ang mga kababaihan sa lipunan.